Magandang araw po sa ating lahat. Itong video na ito ay tungkol sa 5 steps to strengthen your spiritual life. So ano-ano yung mga hakbang upang tayo ay mas lumakas sa ating spiritual na pamumuhay. So sa spiritual natin, importante po na tayo po ay lumalago bilang Kristiyano. Tanungin natin yung sarili natin, lumalago ba tayo o hindi no, bilang mga Kristiyano? So ano yung 5 step po para makatulong po sa atin ngayong araw na ito? So unang-unang step para po tayo ay lumago at lumakas sa ating spiritual life is we need a mentor. So, kailangan natin ng mentor. Talk to older Christians. So, ano po yung sabi ng Bible? 1 Timothy 1:18, Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with this prophecy once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. No, sabi ni Paul kay Timothy. So, si Paul is talking to Timothy. Si Paul, ini-encourage niya si Timoteo na makipag-battle talaga. Pero si Timoteo, hindi naman siya soldier serving in the Roman Empire po. So si Timothy was a soldier of God and serve in the church. No, servant siya sa simbahan. Kung makikita po natin dito sa passage na tinawag ni Pablo si Timothy na anak, no, ang sarap na meron kang tatay talaga. So ay yung reason na meron silang discipleship relationship and father and son relationship. No, they are served together in the ministry. Pareho silang naglilingkod ni Pablo, no? Sabay silang naglilingkod sa Panginoon at sa simbahan na binigay sa kanila ng Panginoon. And this type of father and son relationship na napaka-importante po sa ministry natin. Somehow tayo po, ng mga Kristiyano, meron tayong mga taong tinitingala talaga na talagang sinusundan natin. No, hindi mawawala yung sa buhay natin. Katulad ko, meron po ako mga mentor na tinutulungan po ako upang mas lumago pa tayo sa ministry na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At alam natin na meron tayo niyan, na kailangan merong tao talaga na mas ahead sa atin, na tuturuan talaga tayo sa pagmiministeryo. So sa atin, no, ako nung nagsisimula pa lang akong Christian, meron talaga akong mga mentor, talagang mga pinagkakatiwalaan kong mentor, talagang pinapakinggan ko, hanggang patuloy akong natututo, patuloy akong lumalago sa kanila. At hanggang ngayon, no, umaattend pa din ako ng mga mentoring, no, para po mas lumawak pa yung kaalaman, madagdagan. No, kasi meron, alimbawa, ang mentor mo, no, 40 years ng nasa ministry. No, marami kang matutunan. Ikaw, 2 taon ka pa lang nagpapasko. Diba, marami kang makukuha na magagandang bagay, magagandang aral na pwedeng hindi mo na pagdaanan kasi napagdaanan nila, ituturo na lang nila sa'yo. Kaya importante po talaga ng may mentor sa lahat mo ng aspeto ng buhay. Katulad din, kaya pwede rin, katulad sa business, meron ka rin dapat mentor, business mentor, meron ka rin health mentor. May ibang klaseng mentor, pero importante, no, meron ka talagang mentor talaga na gumagabay sa'yo, nag-i-impart ng buhay sa'yo, nagtuturo sa'yo ng mga skills, ng mga kaalaman na makakatulong sa'yo sa journey mo sa ating Panginoon. So, ayun yung unang-una, we need a mentor. So, kung iisipin mo, kung nakikinig ka ngayon, sino ba yung mentor mo? Sino ba yung naisip mo na mentor na magme-mentor sa'yo? O sino ba yung mga naisip mo na gagabay sa'yo para lumago ka pa sa spiritual na pamumuhay? Or marami ka pang matutunan sa along the journey, may nagumagabay sa'yo. Importante, sa transition, merong nag-guide sa'yo ng mga tamang tao talaga. Katulad ng mga mentor, godly mentor po natin. So, magpasalamat tayo sa mga mentor na binigay sa atin ni Lord. Blessing sila po sa atin at sa generation natin. So, pangalawa, exercise, physical exercise. So, ayun po, no? Kasama din to yung physical exercise. So, 1 Corinthians 9:27, sabi ni Paul, "No, I strike a blow to my body, make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." So tinutukoy din ni Paul, no, yung mga sports. Diba, Paul is talking to Corinthian church, no? Pinakausap niya rito yung mga taga Corinthian church. So he tell them that he discipline his body and bring into submission. Sabi niya, I beat my body so that I may preach, after I may preach to others, I myself not be disqualified for the prize. Na importante kasama yung disiplina. So, may kita din natin dito na sinasabi ni Paul, kailangan healthy pa rin tayo kahit na busy tayo sa ministry or sa work natin, sa school natin. Importante na andun pa rin, hindi pa rin nawawala yung physical exercise natin. Kasi
May kita mo ginagamit ni Paul yung mga athlete sa Bible. No, ginagamit niya yung mga illustration, yung mga illustration katulad nito, katulad ng running, katulad ng beat my body, as a slave, no, yung pagdidisiplina sa katawan. No, may kita po natin, no, kahit tayo ngayon no, sa ministry, kapag di maganda yung kalusugan mo, wala kang magagawa, hindi ka magiging productive. Pag sakitin ka, di ba, absent ka sa trabaho. Pag sakitin ka, hindi ka makakapag-ministry. Kapag sakitin ka, manghihina yung katawan mo, hindi ka makakagalaw. So, importante po na meron pa rin tayong exercise. Katulad ko, na example lang ako, no, ako lang, no, ako once sa isang linggo, isang beses, I try my best po na makapag-jogging ako once. Kasi maganda rito, nasa Bulacan po ako area, nasa proper Bulacan po ako area. At may kita mo po dito na maraming mga tanawin na magaganda dito at pag nagja-jogging ka, matatanggal yung stress mo, therapeutic din siya because may sariwang hangin, 'di ba? Yung gulay, kakain ka ng mga gulay. So, mawawala yung stress mo. Every time po nag-mission kami, katulad kahapon, Wednesday, tuwing Wednesday, meron doon sa bukid, no, nagpupunta ako doon, talagang ini-enjoy ko yung pagtingin sa mga palayan para, alam mo yun, makaka-relax siya kahit konti, kahit na nasa ministry kayo. So, physical exercise is very important kasi yung pagja-jogging, katulad niyan, no, nakakatalino siya, nakakatanggal siya ng stress, nakakapag-isip ka ng maayos, no, mawawala yung mga anxiety mo and etc. At magko-flow yung mga body mo, galaw-galaw, no, gagalaw-galaw yung katawan mo at magiging motivated ka ulit magtrabaho, mag-ministry, at kung ano man po yung mga uri pa po ng mga ginagawa po natin. So, importante po, sa paglago po, importante din po ang physical exercise para lagi po tayo maging motivated. That's why hindi na tayo nagiging motivated kasi hindi na natin pinapakilos yung katawan natin, ayaw na natin lumabas-labas, gumalaw-galaw, maglakad-lakad, at igalaw-galaw yung mga katawan natin upang, di ba, bumalik ulit yung sigla ng ating katawan. No? Kailangan lang po natin i-balance no, ang ating buhay. Kailangan din natin palakasin ang ating katawan upang no, makapag-ministry pa tayo at makasama pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Importante po yan, yung physical exercise. Pangatlo po, educate yourself. So, value learning, papalagan mo yung pag-aaral. Di ba sabi nga sa Timothy 4:13, when you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scroll especially to the parchment. Sabi ni Paul kay Timothy, dalhin mo nga yung mga libro ko diyan at some of parchment. So may kita naman natin na si Paul, no, talagang evident, no, si Paul ay nagsulat ng 13 books sa New Testament, di ba? So yung second Timothy is last one. Sabi nga nila ito yung pinakauli kasi malapit na netong mamatay si Pablo, no? Si Paul ay binavalue niya yung learning hanggang sa dulo ng buhay niya. May kita naman natin dito na no, hanggang sa huling buhay ni Paul, no, gusto niya pa rin mag-aral. No, gusto niya pa rin i-value yung pag-aaral. Na importante na ako dito sa verse na to, na sinabi ni Paul kay Timothy. Na sabi niya, especially the parchment and my scroll. Importante talaga na nag-aaral tayo. Nagbabasa, nag-aasa ng mga skills. No, ang dami na ngayon, lalo na sa panahon natin, ang dami na pwedeng atinan ng mga seminar, magagandang seminar upang lumago pa tayo sa spiritual natin. Tingin ko yung learning, kailangan natin may prioritize bilang Christian. Kasi para lumago po tayo, no? At hindi lang na hanggang dyan. Kasi ngayon, nasa era na tayo ng digital world o era of knowledge. Maraming kaalaman na lumilitaw upang di tayo maging excuse sa mga nangyayari po ngayon. Sa mga kaalaman na lumalabas sa panahon po natin. So, ayun yung pangatlo. So, educate yourself. Aral, no? Aral, balik sa aral. Bumalik tayo sa pag-aaral natin, no? Sa salita po ng Panginoon. So, pang-apat, prepare the next generation. Sabi ng Matthew 28, di ba? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey every time I've commanded you. But surely I am with you always to the very end of the age. So si Jesus is speaking to the disciples sa Matthew 28:19-20. Jesus is speaking to the disciples before he ascended to heaven, he tells them to make disciple. Bago siya pumanik sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, mag-make disciple kayo. So kung ano yung ginawa niya, no?
nagpalaya siya ng demonyo, nagngaral siya ng mabuting balita, di ba? Nag-disciple siya. Sabi ni Jesus Christ, He told them to do the same thing to other people. Sabi niya, kung ano yung ginawa ko, gawin mo rin yon sa sa iba para madisipulo sila. Di ba? Turuan ka manalangin, turuan ka mag-read ng Bible, turuan ka mag-disciple, turuan ka magpalaya sa demonyo, turuan ka magpagaling na may sakit, turuan ka manalangin. So, bagong generation ngayon ay need ng discipleship. Alam niyo po, yung bagong generation ngayon ay need ng discipleship. So, bata pa lang, nakikita na po natin talaga. Iba na rin yung mga attitude at ugali nila. Nung makikita natin, no, na talagang may malaking impluensya din ng social media sa mga bata at sa mga bagong kaalaman. So, kung ano yung mga ginawa natin, yun din ang gagawin ng generation nila. No, ulitin ko, kung ano yung ginawa natin, yun din ang gagawin ng generation nila. Because ayun po, napaka-importante po ng pagdidisipulo po sa paghahanda po ng susunod na generation. Kasi disciple po, di ba, tuturuan natin sila ng salita po ng Diyos, magiging maayos yung buhay nila. Kaya importante po na i-disciple po natin yung mga bata, no, yung mga mas younger, mas bata pa sa atin, lalo na yung mga kabataan ngayon, nakakaiba talaga. No, kakaibang generation, iba-iba talaga ng generation ngayon. No, parang pag-aaralan mo talaga na talagang maging disciple talaga sila para makakilala sila sa Panginoon. So, panglima, in the last, consistent prayer life. So, nakikita naman natin dyan sa Daniel chapter 6, verse 10, si Daniel, no, pinigilan po siyang nananalangin siya, di ba, umaga, tanghali at gabi. Sabi nga dun sa Bible sa Daniel 6:10. So, sa passage, may kita po natin sa Daniel na si King Darius was tricked by some of his official. No, niloko siya and pinasign siya ng decree na sa isang Diyos kang mananalangin. Pero ang dahilan nila, kaya nila ginawa yon kasi gusto nilang malagay sa kapahamakan si Daniel. Because Daniel knew that Daniel would pray to his God. Alam nila na hindi umihinto si Daniel sa mananalangin po nila sa Diyos. Alam natin ang buong kwento na hindi na nila napigilan si Daniel sa pananalangin. Kaya ang ginawa sa kanya, pinatapon siya sa lion's den at alam naman natin, no, nagtiwala si Daniel sa Diyos at nanalig siya sa Diyos na walang anumang mangyayari sa kanya. Makikita naman natin na walang nangyari kay Daniel kahit na pinatapon siya sa mga gutom na mga leon, no, na pwedeng lumapa sa kanya. At makikita natin yung consistent prayer life. Kasi maraming bungang panalangin. Kapag tuloy-tuloy ka na nalangin, no, maraming lumalabas at maraming nagiging resulta po sa buhay ng isang taong nananalangin. Kaya napaka makapangyarihan ng panalangin. Don't underestimate the power of prayer in your life, in your devotional life. So every day, don't forget to pray. No, wag natin kalimutan. Akala natin, no, baliwala lang yung panalangin, pero yung panalangin pala ang magdadala po sa atin sa tunay na tagumpay at sa tunay na pagpapala ng buhay po natin. So maraming pong salamat. Ito po yung 5-step. No, recap lang po natin ano yung 5-step po na pwedeng makatulong po sa buhay natin. Unang-una, we need a mentor. Kailangan natin ng mentor na tuturuan tayo, gagayad tayo sa spiritual journey natin upang lalo pa tayong lumago. Di ba? Pangalawa, physical exercise. Importante po ng physical exercise na hindi po tayo, tumagal pa tayo sa ministry. So, pangatlo is educate yourself. Kailangan natin i-value yung pag-aaral. No, pang-apat, prepare the next generation. Diba? Ihanda natin yung susunod na generation. So, panglima, consistent prayer life. Importante po yan. So, I hope marami po kayo natutunan. At kung di pa kayo nakasubscribe, just subscribe and like and share at para makatulong po sa ating mga kapatid sa Panginoon. At palagi po natin sinasabi na mahal po tayo ng Panginoon. Salamat. God bless everyone.